So, ngayon, gagawa pa ako ng painting. Watercolor to. And, medyo marunong na ako mag-watercolor. Pero dati, natatakot ako mag-watercolor kasi hindi ako marunong dati. Tapos yung mga gawa ko before, ang papangit. Pero, di naman kasi, parang nung nagkaroon ako ng pangit na output sa watercolor before, na discouraged din ako na mag-watercolor ulit. But, normal lang naman yun kung nagsisimula ka pa lang, pakamali at magkakamali ka talaga. Ang mali ko lang nun is, nung nagkamali ako, tumigil na ako. And marami yung ganun na tao na nagkamali sila ng isang beses tapos hindi na sila nag-try ulit. Ang result nun sa akin, natakot ako magkulay. Natakot na ako na gumamit ng paint ulit. Natakot na ako mag-color. So most of my artwork became sketches. Kapag nagdo-drawing ako, hindi ko kinukulayan kasi natatakot ako na nasira ko yung drawing ko. Na I'll ruin. Kasi, magaling ako sa sketching. Yeah, medyo precise. Na-build ko yung skill sa precision sa pag-i-sketch. Pero kasi, kapag i-painting ko na, or color ko na, doon ako nag-stop. Kasi, dati, pangit yung mga gawa ko before. I just thought na di para sa akin yung pag-painting. Watercolor, di siya para sa akin. So, nag-stop ako. Well, yun yung naging mali ko. Pero, ngayon, nung unang bigay sa amin ng gantong plate, na kailangan namin mag-watercolor, nagkaroon din ako ng anxiety na baka pangit yung gawa ko, maging horrible yung gawa ko. Ang result, maging horrible na. Pangit talaga yung gawa ko. Pero, dito kasi this time, wala akong choice. Wala akong choice to stop. Don't have any choice na, di ko na gagawin. Hindi na ako mag-watercolor kasi watercolor yung output na kailangan namin. Di kami pwede mag-iba ng video. Hindi ko pwedeng ipilit yung bagay na gusto ko, which is mag-sketch lang. Mag-add ng tones and values gamit yung pencil. Hindi ko pwedeng ipilit yung bagay na yun. So, nagkamali ulit ako. Trinay ko ulit yung pag-watercolor. Nagkamali ako. And hanggang nagkaroon kami ng plate na mag-paint na kami ng street view. Street view is yung parang mga streets. I-draw namin, tapos i-color namin. And napakaraming elements, napakaraming colors. Isa pang nag-hinder sa akin is yung thought na colorblind ako, mahina ako sa color. When nung nag-start na ako mag-watercolor, nakikita ko naman yung kulay. Na-differentiate ko siya. So, bakit ako nagbe-make ng excuse na hindi magkulay kung kaya ko naman siya makita? Pinibigyan ko lang ng excuse ng sarili ko na may defect ako. So, hindi ko nagagawin. Hindi siya counted as excuse. And kung walang tatanggap sa akin sa pagiging arty ko, kung dahil lang colorblind ako, hindi na ako gagawa ng mga buildings na may kulay. It's not the case. So, kailangan kong matuto na mag-identify ng mga colors, gumamit ng mga colors, and hindi matakot sa pag-paint. Hindi matakot sa kulay. So, I did the plate, and I think goods naman. Pakita ko sa inyo. Pinaka-proud ako kahit ganito yung output ko. Sobrang proud ako na it turned out like this. Kahit hindi siya sobrang pigmented, hindi sobrang ganda ng output na to. Para sa akin, maganda siya kasi this is the only time na nakapagkulay ako ng drawing ko. And it looked good sa akin. So, it is a mistake if nagkamali ka sa isang bagay.
and inisip mo na hindi para sa'yo yung bagay na yun agad-agad. Because hindi mo pa na-build yung skill for that. Hindi mo pa na-build yung needed mong experience para dun. Kasi hindi ako matututo mag-watercolor. Hindi ako magiging confident. Kasi medyo confident na ako mag-watercolor. Hindi ka magiging confident sa pag-watercolor o kahit anumang skill kung wala ka pa talagang experience. So, kailangan magkamali ka muna. Kung perfectionist ka, kailangan mong bitawan yung thought sa sarili mo na kailangan perfect agad ako una pa lang. Kasi kapag hindi ka na perfecto, ibig sabihin hindi to para sa akin. Hindi siya ganun eh. Kakamali at magkakamali ka. Ang ano lang kasi ngayon, in this world, parang nadi-discourage kasi yung mga tao pag nagkamali sila. Pero embarrassing yung feeling. Embarrass ako dati. Nagkamali ako. Pero you need to equip something, mental attitude na I need to make a mistake first bago ko matutunan yung mga bagay na gusto kong matutunan. Kasi overnight na titignan mo lang yung isang bagay, kaya mo na agad. Siguro kung genius ka. Pero ako kasi average lang ako. Hindi naman ako genius. Pero ang naging edge ko lang siguro is, yung naging unfair advantage ko lang siguro is yung grit ko. Na hindi pwedeng hindi ko mag-gets yung bagay na to. Tiyaga lang. Na I understand na magkakamali ako, pero sa mga pagkakamaling yun, nagpo-progress pa rin ako. Sa mga pagkakamaling yun, may natututunan ako. Nagkaka-experience ako. And nabuo ko yung bagay na ito. Nagkaroon ako ng confidence na kaya ko na palang, wala na akong anxiety na i-paint to ngayon. Unlike before, na kahit bilog lang, natatakot akong i-paint kasi I think I will mess up. So, yun lang yung natutunan ko sa pag-painting. Pagkaroon ng lesson. Even though hindi ako sobrang galing, I know those people na sobrang galing sa isang bagay. Ilang hours na yung ginugol nila, ilang days, ilang years na silang nagpa-practice with that skill. Kapag inisip mo na magkamali ka, tapos tinigil mo na agad, you're just being like, you're being too strict sa sarili mo. Well, you can be strict, pero sa mga ganung bagay, hindi ka pwedeng maging strict. Kasi skill is a skill na need mo ng experience bago mo mabuild. It is a muscle na kailangan magpunta ng gym consistently. Kailangan i-practice mo nang i-practice. I-train mo nang i-train yung skill na yun, like a muscle. So you can be better at that skill. I know, nahihiya pa akong ilabas yung camera ko. Kanina nga, nasa school ako. Gusto kong ilabas yung camera ko habang kasama ko yung mga kaklase ko. Pero maraming tao that time. May ibang section na involved. So, tag ko, ako. Nahihiya ako eh. Pero nung kami na lang ng mga classmate ko na nilabas ko yung camera ko. And nakapag-video ako. So, I think first step good. And won't always be perfect yung first step. Hindi siya magiging perfect. Isa pa, nare-relax ako pag nag-paint ako. Hindi ko alam why. Pero kasi yung brush strokes ng paint, something na satisfying siya para sa akin. Satisfying kapag kunyari na-feel mo yung mga void, yung mga blanks. Satisfying siya sa akin. Unlike kasi kapag nag-sketch ka, nakakapag-sketch ka nga ng mga bagay, pero nakakabuo ka ng mga idea, pero hindi kasi siya buo. For me, hindi
Hindi siya buo kung wala siyang color, wala siyang paint or color. That is video. Hindi siya buo. Therapeutic ang pag-paint. I love painting. Pag nakabalik nga ako ng Manila, pag nagka-time ako, hindi ko bibitawan yung pag-painting. Nagpe-paint ako sa labas. Natry ko mag-urban sketch, tapos painting ako.